Panginoon. Ipagpapauna ko pong sabihin sa inyo na ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay maaari pong makapagpatibay ng pananampalataya at maaari ding makakisot. Maaari din itong mga kapatid magbigay ng sakit ng kalooban. Subalit, ang aking masasabi lamang po ay buksan po natin ang ating mga puso na tanggapin ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ay hindi naman po salita ng tao, kundi salita po ng ating Panginoong Diyos. Handa na po ba tayo mga kapatid? Yes. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang pagbasa dito po sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino at itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. 27. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ang ating pag-aaralan sa oras na ito, mga kapatid, ingatan mo kung paano ka nagtatayo. Ingatan mo kung paano ka nagtatayo. Outside the Bible, mga kapatid, yung ating pag-aaralan, ang mga structure ng mga bahay, kinakailangan po, mga kapatid, ng isang profesional na nagtatayo ng bahay. Kung ikaw po ay magpapatayo, kailangan ng hanapin mo ay ang profesional, sa madaling salita, para may tayo po ang inyong bahay ng maayos. Subalit, sa ating pong pag-aaralan, ikaw ang magtatayo sa harapan ng Diyos. Naunawaan po natin, mga kapatid. Dito po sa Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27, may dalawang tao po na binanggit dyan. Ang isa po ay ang isang wise man at yung foolish man. May isang matalinong tao at isang mangmang na tao. Ang binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan po nag-e-exist po talaga ito, mga kapatid. Na meron po dalawang klase ng tao na nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang isa ay matalino, ang isa ay mangmang. So, pipili lang tayo kung paano tayo sa dalawa. Kung gusto natin maging matalino, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, siya po ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang isang matalinong tao na nagtayo sa ibabaw ng bato ay matibay. Sabi, dumating ang ulan, bumaha, lumakas ang hangin, at ang sabi, ang susaling yaon ay hindi po nagiba. Subalit, mga kapatid, ang isang bahagi ng mga nakikinig ng salita ng Diyos na sinasabi ng Panginoon, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Okay? Wala po, mga kapatid, benepisyo ang pagtatayo sa ibabaw ng buhanginan dahil masisira at masasayang po ang lahat ng resources pati pinagpaguran mo kapag nagtayo ka po, mga kapatid, sa buhanginan. At kapag nagtayo ka sa buhanginan, sinabi dyan, mga kapatid, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, dapat maunawaan natin paano ba tayo nagtatayo. Kaya nga sinasabi sa ating pinag-aaralan, ingatan mo kung paano ka nagtatayo. Ang ating sarili, mga kapatid, ay dinescribe ng salita ng Panginoon na siyang templo ng Diyos ayon po sa unang Korinto, Kapitulo 3:16, na hindi nyo baga nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo. Kung ikaw ay templo ng Diyos, sumatotal, mga kapatid, dapat nating maintindihan. Ikaw dapat ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Okay? Tayo po, mga kapatid, ay dapat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa pananampalataya, mga kapatid natin, iba-iba tayo, mga kapatid, kung minsan ng pinaniniwalaan. Ang pananampalataya minsan ng tao galing sa iba't ibang
tao, galing sa iba't ibang turo, galing sa iba't ibang nakikita, galing mga kapatid sa iba't ibang elemento. Gaya po ng paniniwalang huwag kang magwawalis sa gabi. Ano ang sabi? Pag nagwalis sa gabi, nagtataboy daw ng swerte. Pag may patay, namatayan ka, hindi ka pwede daw magwalis. Okay? Ano po ibig sabihin mga kapatid? Tayo na templo ng Diyos, saan ba tayo nakatayo? Sa salita ba ng tao o sa salita ng ating Panginoong Diyos? Kasi kung ikaw ay nakatayo sa salita ng Panginoong Diyos, wala kang pakialam kung ano man ang sasagasaan mo ng mga, anong tawag dyan? Superstitious belief o yung tinatawag na pamahiin. Tama? Huwag kang susunod kapag ka mayroong ililibing na, huwag ka daw hahabol. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako isang buhay na patotoo. Literal na humabol po ako sa karo. Kasi kailangan po nila ng tricycle at alam niyo po, ako po yung nagta-tricycle. Humabol ako, nasa likod ako. Sabi nila, susunod ka na daw. Ang tagal na, lumipas na yung New Year, buhay pa ako. Bakit mga kapatid? Ang mga paniniwala kasi na ating mga nasagap noon mula pa ng pagkabata at dala-dala natin ngayon ay paniniwalang hindi sa Diyos. Kaya ang pundasyon mo bilang tao, nakatayo ka sa pundasyon ng kanununuan mo. Na hanggang ngayon, hindi ka pa rin pwedeng magtahi sa gabi. Pag may tindahan ka, huwag ka daw magpapabili ng karayong. Nagalit sa akin ang aking ina nung panahon na yun. Huwag daw magpapabili, nabili na eh. Ang dami! Kaya kung iisipin natin mabuti mga kapatid, totoo sinasabi ng Panginoon. May dalawang klase talagang tao sa mundo. Yung isa, nakikinig sa salita ng Diyos. Yung isa, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Magkaiba po ang nakikinig sa nakarinig. Kasi pag nakarinig, mas tinatayuan pa natin yun. Dati, ang tapang-tapang mong dumaan sa isang eskinita. Nung nagkwento sa iyo na may nakakita di umano daw ng may ahas doon, pag-alagala sa gabi, hindi ka na dumadaan. Bakit? Nakarinig ka eh. Tama? Kung ano ang ating naririnig, sa nating pinaniniwalaan. Pero sana, yung ating pinakikinggan, may basihan at pamantayan. Hindi ba pwede mga kapatid na kung ano lang ang ating mapakinggan, ay doon na tayo mag-i-stick. Naunawa po pa natin mga kapatid. Kailangan mong patunayan. Kailangan may proseso. Kailangan mga kapatid mong mapatunayan kung totoo ba yun. Ngayon, itong mga tao, mga kapatid, na may mga kanya-kanya lang pinaniniwalaan, ay nagsasabi, gaya ng ating pinag-aralan noon, igalang niyo ang aking paniniwala at igagalang ko ang sa inyo. Nalimutan ng sanlibutan na sinasabi ng salita ng ating Diyos sa Ephesians chapter 4 verse 5, meron lamang isang paniniwala, isang bautismo at isang Panginoon. Kung magkaiba kayo ng paniniwala, mga kapatid, dapat may lumutang na totoo dyan. Dahil sinasabi may isa lamang paniniwala. At ang paniniwala na yun, mga kapatid, ay galing dapat sa salita ng ating Panginoon. For example, mga kapatid, bumili ka, tansya-tansyahang bigas, bumili ka 1 kilo, tagpo 40. Papayag ka ba na hindi kikilo? Ginan yung ganyan, o yan, o. Tingin mo 1 kilo. O. Ganyan din sa kabila. Siyempre, hindi ka mapakali. Iniisip mo, dinadaya ka. Hindi ka sigurado kung tama ba sa timbang o wala. Ano ang gagawin mo para makasigurado ka? Para pumanatag ang iyong kalooban. Pupunta ka ngayon sa timbangan at doon mo ikikilo kung tama ang kanyang kinilo. Ganyan ang buhay mga kapatid. Kung ano man ang ating pinaniniwalaan, balik tayo sa kiluhan. Ano ang kiluhan? Salita ng Diyos. Pag hindi nakasulat, huwag paniniwalaan. Amen. Sukat ba naman magsindi ka ng kandila November 1? Utos ba ni Kristo yan? Hindi. Walang utos ang ating Panginoong Kristo. Nakasanayan na natin eh. Buti pa yung kandila, sinindihan mo. Yung pagsimba sa Diyos, hindi mo magawa. Tama po ba mga kapatid? Amen. Tandaan niyo po,
ingatan nyo kung paano kayo magtayo. Spiritual po ako, mga kapatid, na nagsasalita sa inyo. Ang itinatayo po ay ang ating sarili. Saan ba natin ipinapatong ang ating sarili? Sa tao po ba? O sa Diyos? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Dapat po natin maunawaan, mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Tanggapin mo na sa pagsunod mo sa Panginoon, nakaharap ka sa matinding pagsubok. Amen. Tanggapin natin na sa mundong ito, once na sumuong ka sa Panginoong Diyos, lahat ng bagay kailangan mong pagdaanan, lahat ng bagay kailangan mong pagtiisan, huwag mong tanungin ng Diyos, lumuhod ka lamang, tumawag ka at sabi niya, ipapakita ko sa iyo mga bagay na hindi mo nauunawaan sa oras na tumawag ka. Amen. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, huwag tayong maging mang-mang na madaling maniwala sa kwento. Lalo na wala namang basihan. Lalo na wala namang aral, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia. Sundin natin lahat, mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng kautusan. Hindi tayo maninigaw kahit kailan. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Naunawaan po ba natin? Okay? Buksan po natin. Dito po, sino po ba yung bato na yon? Ang sabi kasi, mga kapatid, kung sino man ang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, sino ba ang bato na tinutukoy, mga kapatid, ng aral na ito? Okay? Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 19 hanggang 20. Kung meron po kayong Biblia, pakibasa na lamang po, mga kapatid, sa mababaw na translation, at babasahin ko po ito sa King James Version. Sinasabi po, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din naman ang pangulong bato na panulo. 21. Na sa kanya'y ang buong gusali na nakanapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22. Na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sinasabi po, tayong nananampalataya, mga kapatid, tayo po ay itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. At ang tinutukoy na bato, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung bato na yun, mga kapatid, doon naniwala at sumampalataya ang mga apostol sa ibabaw ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon mismo sila sa ibabaw, mga kapatid. Symbolical, mga kapatid. Sa ibabaw, lahat ng kanilang pinaniwalaan, nandoon nagmumula kay Kristo. Kaya doon po sila nakatayo. Kasabay nila, mga kapatid, sinasabi, ang mga propeta ay naroon din. Nagtayo, sinasabi, mga kapatid, ay nakatayo sa ibabaw na pinagsasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Naunawaan po ba natin? Itong apostol at mga propeta, mga kapatid, na siyang sumulat ng bahagi ng mga aklat ng Biblia, sila po ay nakapatong sa kinasasaligan, mga kapatid, na walang iba kundi ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang tayo, mga kapatid, na dapat tayo rin po, mga kapatid, ay nakapatong doon. Naunawaan po ba natin? Hindi po dapat natin hinahayaan, mga kapatid, na sa buhay natin, hindi tayo naka-align sa kung ano ang dapat natin gawin. Nawawala tayo sa bait kung minsan. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Nalalaman po natin na ang Diyos ay nararapat na purihin, pero hindi ka nakapatong sa ibabaw ng bato para magpuri. Bakit? Madami tayong sinasaalang-alang sa buhay. Hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi ka nakapatong sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala kang tibay. Walang tibay tayo. Tayo po ay gusali. Tayo po ay templo ng Diyos. Kaya nga ingatan natin kung paano tayo nagtatayo. Amen. Paano natin itinatayo ang ating sarili. At kung kayo ay maging mga magulang, mga kapatid, tayo ay maging mga magulang. Hindi pa naman ako magiging magulang. Malapit na. Pero isang bagay sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ay magiging mga magulang, ingatan nyo kung paano nyo itayo ang inyong mga anak.
baka sila itayo niyo, huwag kang maggupit. Huwag kang maggupit ng kuko sa gabi. Huwag kang magwawalis sa gabi. Bakit po, Nay-Tay? Bakit po? Huwag ka nang magtanong. Ganun yung sabi sa akin ng aking lola, yung lola mo, lahat yun, lahat tayo. Kukontra ka pa ba kulit mo? Kaya ang bata, lalaki din, at magpapalaki din ng paniniwala na hindi nakasulat sa Biblia, itatayo niya rin sa mali na pagtatayuan. Saan nakatayo? Sa buhangin. Kaya pag nakarinig sila ng aral ng Diyos, kanya-kanya tayo ng paniniwala, igalang mo paniniwala ko, igagalang kita. Hindi nila kaya tanggapin. Bakit? Responsibilidad natin bilang individual ang matuto sa salita ng Diyos na kapag dumating ang panahon na tayo po ay magkaroon ng pamilya, maitayo natin ang ating mga anak sa bato. Na hindi sila magnanakaw, hindi sila mga kapatid gagawa ng masama sa kanilang paglaki. Lalaban sila ng patas, maghahanap buhay sila ng tama, hindi sila mambababae, hindi sila manlalaki, hindi sila gagawa ng kasamaan. Amen. Isang bagay na dapat yung maintindihan. Bakit mayroong mga tao, mga kapatid na may karelasyon na iniiwan? Bakit iniiwan? Sino may problema? Yung iniwanan o yung iiwan? Tandaan niyo mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng magkakarelasyon sapagkat ang kanilang itinatayo, sila po ay tumayo, hindi po sa salita ng Diyos. Kaya pag nakakakita ng mas higit, doon sila, hindi na ako masaya sa iyo. Naunawaan niyo? Kung ang isang tao nakatayo sa bato, sa aral ng Panginoong Jesucristo, niisipin mo lang na magloko, niisipin mo lang na iwan, hindi mo magagawa dahil nakatayo ka sa bato. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid? Tatandaan niyo po mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, tumayo kayo sa katwiran. Nakadampot ako ng cellphone. Tanggalin mo SIM card. Hindi naman masakit. Tanggalin mo SIM card, anak. Pera yan. Papa, Mama, sabi doon kasi, umatinda ko. Nakatinda ko isang beses, masama daw yun. Pag nanakaw daw yun, magkaiba anak ang dampot sa nakaw. Dampot yan, hindi mo yan nakaw. Tatandaan niyo po, tama siya na dampot. Pero dapat nung may tindihan saan nagmumula ang pagnanakaw? Nagmumula ang pagnanakaw kapag ang isang tao ay nagsimulang mag-interes sa kanyang puso. Nagnais siyang makuha ang isang bagay na mayroong pagkakakilanlan. Yes, nadampot mo ang cellphone, pero may pagkakakilanlan, may SIM card. Kung ikaw ay nakatayo sa ibabaw ng bato, sa aral ng Panginoon, kung mahal mo ang iyong kapwa, isosoli mo ang cellphone na nakuha mo. Amen. Hindi po kasi yung nadampot ko. Hindi yung nakaw, tatandaan niyo po. Lahat ng bagay na nalaglag man niya na dinampot mo, nadampot mo man yan o nakita mo, pinag-interesan mo, may pagkakakilanlan, ayaw mo ibalik. Pag nanakaw yan mga kapatid. At yan po, may papasok po sa tinatawag na pag-iimbok. Nag-i-interest ka ng bagay na hindi mo pinaghirapan. Naunawaan po ba natin? Gayon din sa mga nangihiram. Hindi porket hindi kayo sinisingil. Hindi porket hindi kayo sinisita, ibalik mo na. Nabubulok na yung hiniram mong ballpen. Wala nang tinta, naiga na. Hindi mo pa rin sinusuli. Isuli. Lahat ng bagay na hiniram, isauli. Dahil pag hindi nyo yan sinauli, mga kapatid, hanggang mamatay kayo, argo nyo yan. Doon naman nyo po mga kapatid. Tumayo tayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, kung lahat ng tao tatayo sa ibabaw ng bato, describe ko lang. Sabi ng Biblia, itong bato na to, dito nakatayo ang mga apostol at ang mga propeta na siyang tayo ay nakatayo doon. Itinayo natin ang ating mga sarili. Naniwala tayo, sumampalataya tayo sa aral ng ating Panginoon Diyos. Sa bato na yun mga kapatid, maraming bagay na kautusan, maraming bagay na aral, maraming bagay na dapat natin matutunan na siyang dapat nandun lamang tayo. Gaano po ba kamahal ng tao ng Diyos? To the point ba na kaya mong ibigay ang lahat para sa Diyos? Kasi ang sabi ng Biblia sa kanyang aral, mga kapatid, na nakasulat doon sa bato na yun. Ang aral patungkol po sa binatang mayaman, naalala niyo po yun? Sabi niya, nagawa ko na po lahat, paano po ba ang paraan para makapasok sa kalangitan, makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi niya, ibenta mo yung ari-arian. Anong sabi? Tumalikod siya
nalungkot siya. Hindi niya kaya kasi ibigay ang lahat. Pinaghirapan niya yun eh. Tama po ba? At anumang bagay na pinaghirapan mo, mahirap ibigay kapag hindi mo mahal ang pagbibigyan mo. Tama po ba? Pero ano sabi ng Panginoong Diyos? Ibenta mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Inuutusan ng Panginoong Diyos ang mayaman na mamigay o magbigay sa mga kapos. Noon naman yung mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Diyos na magkawang gawa. Pero tayo mga kapatid, lalo na sa gobyerno, walang hanghumpay ang ang tawag dito, pangungurakot mga kapatid. Di ba? Kung sila po ay nakatayo sa ibabaw ng bato, gagawin nila ang sinabi ng Panginoon. Ibigay ang para sa mahihirap. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Magkaiba po ang itinayo sa tinayong. Basahin niyo po mga kapatid ulit. Basahin po natin. Na mga itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol. Sinabi din mga kapatid, itinayo. Iba po yung tinayo sa itinayo. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Pag itinayo, ibig sabihin nakabuwal, nakatumba. Itinayo, hindi po tinayo. Tayong lahat ay itinayo sa sinasaligan ng mga apostol at mga propeta. Bakit po tayo itinayo? Dahil sa panahon ni Adan at ni Eva, bumagsak tayo mga kapatid sa mata ng Diyos. Nagkasala tayo mga kapatid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang kasalanan ay lumaganap mga kapatid. Wala tayong nakikilalang Diyos noong una. Kaya okay lang sa iyo kahit ilang babae pagsabay-sabayin mo. Okay lang sa iyo kahit ilang lalaki pagsabay-sabayin mo. Okay lang magtungit. Okay lang mga kapatid magsabong. Okay lang mag-color game. Okay lang lahat. Okay lang magnakaw para sa iyo. Okay lang hindi magbalik ng sukli. Ganun mga kapatid ang ating nasa isip noon. Subalit nung tayo ay makakilala sa Panginoong Diyos na dati ang ating paniniwala, tayo ay nakatayo. Saan? Sa mundo. Nung nakilala po natin ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay tumayo mga kapatid, doon natin inilagay ang ating sarili at natutunan natin ang lahat ng bagay na ayaw at gusto at pinagagawa ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Isang bagay nga na hindi nauunawaan ng maraming tao eh. Kahit noong ako pa ay 17 taong anyos o gulang mga kapatid, isa po ako. Alam ni Brother Rod dyan, isa po ako mga kapatid sa matinding tawag dito, mangburaot. Kasi sa grupo namin mga kapatid, ako po ang gitarista noon. Tawag pa nga sa akin noon MP3. Kasi pag sinabi mo, tutugtugin ko talaga. No? Ganyan pa man mga kapatid, may dumating. Inibitahan kami. Pumunta kami. Ang Diyos bang dahilan sa pagpunta namin? Hindi. May kanya-kanyang dahilan ang tao bakit pumupunta sa church. Bilang sa kamay, ang mga taong dalisay na pumapasok sa church dahil hinahanap nila ang presensya ng Diyos. Bilang sa kamay. At isa kami sa mga tao na pagpasok namin, hindi Diyos ang hanap namin. Bakit? Pagpunta ko dun meron agad akong natipuhang babae. Saan nakatayo ang pundasyon ko? Sa babae. Hindi kay Kristo. Ano nangyari? Siyempre, tayong mga lalaki, nararamdaman nyo naman yung nararamdaman ko, pagmahal mong babae, ayan, tutulungan mo kung saan, ihahatid pa uwi mo pa. Parang ba, sa parehas kami sa ASI, nag-aaral, inaantay ko siya, etc. Ganyan. Pero nung dumating ang panahon na hindi niya pala ako gusto, gumuho ang mundo ko. Tama o mali? Kapag ang isang tao nagtayo sa buhanginan, pagdating ng ulan, bumaha, humangin, giba. Ano nangyari mga kapatid? Wasak na wasak ako. Ay, wasak na wasak ang puso ko. Nakikita ko sa mga kapatid, naglilingkod ako sa Diyos. Alam niyo po, bago pumunta sa church, ang sabi ko sa sarili ko, patutunayan ko na hindi dahil sa Kanya kaya ako pumupunta sa simbahan dahil yun sa Diyos. Pumasok ako sa church mga kapatid, tiniis ko lahat ng sakit, lahat ng kirot. Subalit mga kapatid, siyempre, sobrang sakit Pero sa tulong at awa ng Diyos mga kapatid, magmula doon sa buhangin, magmula sa tao mga kapatid, naitayo ako mga kapatid sa foundation mga kapatid, nakapatong kay Kristo. Amen po ba? Mga kapatid, ganyan din po mga kapatid tayo bilang mga tao,
Huwag po tayong pumatong mga kapatid o doon tayo magtayo sa pinaniniwalaan ng tao. Dito tayo sa Diyos mga kapatid. Amen. Naalala ko lang, no? Naalala ko lang mga kapatid. At isipin natin maigi. Ano bang bagay ang pwede nating ipagpalit sa Diyos na sasapat sa kabutihan niya? Ano bang bagay mga kapatid ang pwede nating bawiin kapalit sa kung paano kanya binibigyan? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ano mo bang bagay? Sabi po mga kapatid, sa John chapter 4 verse 24, ito po ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Narinig po ba natin mga kapatid ang salita ng Diyos? Sinasabi, mga kapatid, ang Diyos ay ang Diyos ay Espiritu, hindi siya kahoy, hindi siya tanso, hindi siya aloy na ginagawa ng mga tao. Ang Diyos ay Espiritu, kaya kinakailangan siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Naunawaan po ba natin? Noong ako mga kapatid ay nagsimula maglingkod sa Panginoon, sabi ko noon, pagpasok ko, nagkakantahan sila. Ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Alam niyo sabi ko? Tumingala ako sa banner nila. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo ako, pumasok ako dito. Hindi ko alam ang aking sinasabi. Dahil ang paniniwala ko, yung aking kinabibilangang relihiyon noon, yun lang ang tama. Bakit? Nakatayo ako sa relihiyon, hindi sa bato. Okay? Naunawaan ko ba natin? Kaya paglabas namin nun mga kapatid, ito po, first impression ko, paglabas ko, na totoo lang. Alam ko, naranasan nyo ito, di ba? Paglabas ninyo, magtataka ka. Alam nyo, sabi ko nun, patawarin ako ng Diyos nung sinabi ko yun, at pinagsisiyak ko yun. Sabi ko, parang mga baliw, tatawa bago iiyak. Hindi ko nalalaman ang sinasabi ko nun nung panahon na yun mga kapatid. Hanggang dumating ang panahon nang ako'y tawagin ng Panginoon at pinag-aralan kong salita ng Diyos. Tama ang sinabi ng Panginoon. Ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, ang tunay na mananamba mga kapatid, sumasamba sa Espiritu. Na kung walang iba mga kapatid ay ang ating Panginoon. Basahin po natin yung 23 ng John chapter 4 verse 23 hanggang 24 tayo. Itaas na natin. Sabi ng Biblia, dapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sa sambahin sa Espiritu at katotohanan. Doon po sa 23 sinasabi mga kapatid, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. Naunawaan niyo po ang aral. Sabi ng Biblia mga kapatid, dumating ang panahon, sasambahin ng tunay na mananamba ang Diyos. Mamili lang tayo mga kapatid. Ako ba'y tunay na mananamba o hindi? Kasi ang tunay na mananamba mga kapatid, hindi siya papayag sa oras na ito, aalis siya na hindi niya mapuli ang Diyos. Hindi siya aalis sa lugar na ito na hindi niya maramdaman ang Panginoon. Hindi siya aalis sa lugar na ito mga kapatid na hindi siya payapa. Hindi siya aalis sa lugar na ito na puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng hatred mga kapatid, puno mga kapatid ng hindi magandang bagay sa kanya. Kundi sa paglapit niya sa Panginoon, magpupuri siya. Amen. Hahayaan niya na siya ay baguhin ng Diyos, na paglabas mo isa ka ng bagong tao. Amen. Lalabas ka ng puno ng pag-asa, lalabas ka ng puno ng pagmamahal, lalabas ka na ikaw ay nakatayo sa bato na walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga mga kapatid nung ako po yung people gaya ninyo, nakakita ako ng ganyan. Matagal na itong issue mga kapatid kahit sa dami ng churches, matagal na itong issue. At hayaan mo ilabas ko ng aking saloobin at magpatotoo sa harapan ninyo lahat, lalo na sa mga nanonood diyan sa internet. Katulad nyo rin ako, na sinabi ko ang mga taong ito ay mga baliw.
Katulad nyo rin ako na sinabi ko na may paiyak-iyak pa, may patawa-tawa, parang mga baliw. Sabi ko noon, makinig kayo. Sabi ko noon, hindi na ako babalik sa lugar na to. Dahil mga baliw ang mga tao rito. Pero nasaan ako nakatayo? Amen. Praise the Lord. 17 years old ako nung inatake ko ang iglesia ng Diyos. Pero nung tinawag ako ng Diyos, nasaan ako? Isa ako sa magpapatotoo. Dahil nung napupuri yung mga kapatid noon, alam niyo yung nasa akin noon? Gusto kong maranasan ang nararanasan nila. Amen. Bakit mga kapatid? Kasi hindi po lahat ng tao naniniwala sa pagsamba sa Diyos. Dahil kung tunay kang mananamba ng Diyos, mga kapatid, maiintindihan mo kung bakit ka naiiyak. Amen. Dahil sa Panginoon, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kabila ng mga kasalanan natin, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Sa kabila ng kasalanan natin, sa kabila ng pagiging wasak natin bilang tao, sa kabila mga kapatid ng ating pagiging masamang tao, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Kaya ang isang tao kapag lumapit sa Panginoon, naiiyak. Amen. Hindi mapigilan ng sarili. Hindi ito basta emosyon. Ito ay tanda na nakikilala niya ang Diyos. Amen. Dahil kung kilala mo ang Panginoon, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil ang Diyos ang tinitingnan mo. Amen. Mamahalin mo ba mga kapatid? Bakit sila nagsasalita ng ganito? Sapagkat sila pumupunta sa church, hindi sila nagpupuri sa Panginoon. At ang mga tao ito, mga kapatid, ay observer. Ganyan po ako noon. Nag-o-observe pa lang ako. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nakita ko ang aral, tumayo ako sa bato, isa ako sa nagpapatotoo, mali, mali, mali. At kung babalikan ko ang aking buhay noon, mga kapatid, pagsisisihan ko. Lahat ng ginawa ko, kawalang iyaan sa iglesia ng Diyos. Bakit? Sinasabihan ko silang baliw. Mga kapatid, pumunta ba kayo sa isang taong hindi nyo nakikilala? Hihingi po ba kayo ng tulong? Saan po ba pinakamabilis humingi ng tulong? Kapag ikaw po ay nagkaroon ng pamilya, pag nagkasakit ang iyong mga anak, di ba pinakamabilis mong lapitan ng iyong ama? Ang iyong magulang? Bakit ka lumalapit? Sapagkat nakikilala mo sila na hindi kanila bibiguin kapag lumapit ka sa kanila. Ganun dapat tayo mga kapatid. Huwag tayong papayag. Kaya sa paglabas natin dito, wala tayo, blanco tayo. Lumabas tayo ng punong-puno na presensya ng Diyos. Lumabas tayo mga kapatid ng punong-puno na kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi yung nalabas tayo mga kapatid gaya ng nangyari sa akin. Paglabas ko sa church, puro ako reklamo. Wala akong nasumpukang Diyos noong panahon na yun. Pero nung ako'y nakakilala sa Diyos, pagpasok ko sa Panginoon, pagpasok ko sa presensya ng Diyos sa loob ng church, pag umoras na nagtutugan ng mga kapatid ng instrumento, walang nag-uutos. Kusa akong yumuyuko. Pinapakinggan ang mensahe. Pinapakinggan, dinadama ang presensya ng Diyos. Doon ako nagsimulang umiyak. Doon ako nagsimulang umiyak, mga kapatid. At nakita ko ang aking sarili. Napakawalang kwenta ko palang tao. Yung Diyos, binigay niya ang lahat para sa iyo. Binuhat niya ang krus para sa iyo. Hindi ba tumumba ang Panginoong Jesucristo? May tumulong sa Kanya. Binuhat nilang dalawa. Buhat-buhat niya. Pwede nga namang bitawan yun sa oras na yun eh. Bitawan, mamatay na kayong lahat. Kaya nang gawin yun, mga kapatid. Isang kwento nga niyan eh, sinabi, di ba? Nung siya po, bago ipako sa krus, ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro? Kaya niyang magpadala ng mga anghel sa madaling salita para siya ay pagsanggalang, pero hindi na ginawa. Dahil kailangan matupad ang nasusulat. Kailangan niyang mapako sa krus para matubos ang tao sa kasalanan. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Binuhat na tiniis niyang lahat para sa iyo. Kung babalikan natin may back 2,000 years ago, at ngayon, kung hindi pa tayo buhay, nakikita rin doon sa hinaharap. Pag hindi ko ito binuhat, paano si Brother Ian? Pag hindi ko ito binuhat, paano si Brother Rod? Paano kayo? Paano ang nanay? Paano ang tatay? Paano ang lola? Pag hindi ko ito binuhat, paano mga kabataan? Buhat-buhat niya, tiniis niya yun, mga kapatid. Para sa iyo. Praise the Lord. Tayo, hindi tayo makapagtiis.
Sa pagpupuri lang sa Panginoon, sablay-sablay na tayo. Alam niyo po, mga kapatid, bago tayo magtapos, isi-share ko ito sa inyo. Bakit hindi niyo munang subukang pumikit? Pag nagpuri sa Diyos, kung tunay ka, Ama, iparamdam niyo po sa akin na totoo kayo. Gusto kong magbago ang buhay ko. Alam ko, mga kapatid, sa inyo, sa mga pinakabata at nakakaedad, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing may edad na ako. Pero alam ko lahat kayo, lahat tayo may pinagdadaanan. Financially, down tayo. Emotionally, down tayo. Minsan sa mental, nagkakaroon tayo ng problema. May iba nag-hallucination, mga kapatid. May iba, mga kapatid, punong-puno ng galit. Pero hayaan nyo. Hayaan nyo, bigyan nyo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, ang ating Diyos, na kayo po ay bigyan ng kapayapaan sa oras na ito. Hayaan nyo po, mga kapatid, na tayo pong lahat ay lalabas ng masaya, bitbit ang pag-asa mula sa Ama. Tandaan nyo po, ingatan nyo po kung paano kayo magtayo. Kung paano nyo inilalagay ang sarili nyo sa isang paniniwala. Bago kayo maniwala sa sinasabi nila, tignan nyo muna ang banal na kasulatan, sinasabi ba niya? Kasi sabi ito ng kaibigan ko, sabi ito ng teacher ko, sabi ito ng aking mama at papa, sabi ito ng lola ko, sabi ito ng tita ko. Pero ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano sabi niya? Kaya kailangan, mga kapatid, ingatan niyo po kung paano kayo magtayo. At sa mga kabataan, malapit na rin kayong magsipag-asawahan. Malapit na tayo, mga kapatid. Medyo na late lang ako dahil 32 anyos na ako. Ganun pa man. Hayaan nyo ang Panginoon sa mga kabataan kung aking kinakausap sa ngayon. Hayaan nyo, maglingkod kayo sa Diyos. Palalimin nyo ang pagkakilala nyo sa Diyos hanggang matayo kayo sa bato. Dahil pag oras na nahubog kayo, nakatayo kayo sa bato, sa oras na kayo ay magkaroon na ng pamilya, may anak kayong iuhubugin nyo rin, mga kapatid, na kailangan makatayo sa bato. Na ano man mangyari, mga kapatid, pagwasa sila'y tumayo, at ikaw ay lumipas, mawala o mamatay man, mga kapatid, sa mundong ito, may inaiwang kang legasiya sa mga anak mo, na sa kanilang pagtayo, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Na kung paanong tumayo ang aking ama sa pananampalataya, kung paanong tumayo ang aking ina, kahit gaano kahirap, natatandaan ko kanyang sinabi, kahit magtiis, wag lang aalis. Kahit magtiis, wag lang hayaan mo kagayaan ako dito sa Diyos. Magtitiis ako kung paano naman kaya ang aking ama, mamamatay din ako na may paninindigan, paniniwala sa Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Naman po ba natin, mga kapatid? Doon natin simulan. At bago pa mangyari yun, lahat naman tayo, para sa lahat, kakusapin ko. Para sa lahat na po ito. Tumayo tayo. Itayo natin ang ating sarili sa bato. Huwag tayong maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Huwag tayong maging dahilan ng pagdanakaw. Huwag tayong magiging dahilan ng mga panluloko sa kapwa, mga kapatid. Kundi tumayo tayo. Ano man ang mangyari. Hanggang kahirapan, huwag mong hahayaang umalis ka doon sa aral ng Panginoon. May iba kasi, mga kapatid, pag sobrang hirap na ng buhay, hindi na kaya, umaalis sa bato dahil hindi talaga sila nakatayo sa bato. Nakatayo sila sa buhanginan. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos kapag nakatayo sa bato. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man katindi ang pangungutya ng ibang tao, gaano man katindi ang mga paninira ng ibang tao, hindi ka aalis doon. Imbis na magalit, ipapanalangin mo sila. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi naalala ang kanilang ginagawa. Kasi alam ko, Panginoon, nakikilala mo ko kahit anong sabihin sa akin ng mga tao. Kilala mo ko kung paano ko binigay ang aking buhay, kung paano ko nagsakripisyo. Ikaw ang nakakakilala sa akin, kaya ang pakiusap ko, Panginoon, patawarin niyo ang mga taong ito sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Magkaiba po ang tao na nakatayo sa bato. Kasi pag ang tao hindi nakatayo sa bato, mamatay ka na. Tama? Sumpain ang iyong mga magulang. Bakit? Hindi ka nakatayo sa aral ni Kristo eh. Ang aral ni Kristo, kahit gaano kasama ang tao, anong sabi? Mahalin mo ang iyong kapwa. Italangin nyo ang mga umuusik sa inyo. Ano man ang kanilang sabihin masama na kawa kasinungalingan sa inyo, italangin nyo sila. Amen.
magkaiba ang tao na nakatayo sa ibabaw ng bato. Kaya alamin natin sa oras na ito, sa ating pagpupuri sa Diyos, nakatayo ba ako sa ibabaw ng bato o hindi? Sa pagpupuri natin sa Panginoon, liligumin natin ang ating mga upuan. Ito ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Huwag niyo pong hayaan na lalabas kayo na hindi niyo maramdaman ang kabutihan ng Diyos. Huwag niyo mahayaan mga kapatid, lalabas kayo sa lugar na ito, hindi niyo madama mula ulo hanggang talampakan ng pag-ibig ng Diyos. Mula ulo hanggang talampakan ng presensya ng Diyos, mga kapatid. Huwag po natin sayangin ang pagkakataong ito. Purihin po natin ang ating Panginoon.